Selena, ang magandang dancer na may madilim na lihim. Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Mga kwentong hindi mo malilimutan sa dilim. Sa isang lumang lungsod sa Visayas, may isang sikat na nightclub na tinatawag na Midnight Mirage. Tuwing sasapit ang 10:10 ng gabi, mahaba ang pila ng mga lalaki sa labas nito. Hindi dahil sa alak, hindi dahil sa sugal, kundi dahil sa isang babae. Isang dancer. Isang babaeng sobrang ganda, maputi, makinis, mahaba ang buhok, at may mga matang tila kayang tunawin ang sino mang tumingin. Ang pangalan niya, Selena. Kapag sumasayaw siya sa entablado, parang tumitigil ang oras, tahimik ang buong bar habang umiikot ang ilaw na pula at bughaw sa kanyang katawan. Maging ang mayayamang negosyante, politiko at dayuhang turista, napapatingin sa kanya na parang nababaliw. May kakaiba sa kanyang alindog, parang may mahika. Maraming lalaki ang nawalan ng pamilya dahil sa kanya. May mga nagsanla ng kotse, may mga umutang. May ilan pang iniwan ang asawa at anak. Makasama lang si Selena kahit isang gabi. Ngunit may kakaibang bagay na napansin ng mga empleyado sa club. Hindi siya kumakain. Hindi siya umiinom ng alak. At higit sa lahat, tuwing madaling araw, bigla siyang nawawala. Isang gabi may bagong waiter na nagngangalang Marco. Tahimik lamang siyang lalaki mula probinsya. Hindi siya agad naniwala sa mga chismis tungkol kay Selena. Para sa kanya, isa lamang itong magandang babae na ginagamit ang kagandahan para kumita. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nahulog dito. Tuwing break time, madalas silang magkausap sa likod ng bar. Napansin ni Marco na kahit mainit ang panahon, sobrang lamig ng balat ni Selena, parang yelo. Ngunit binaliwala niya iyon dahil sa sobrang pagkabighani niya. Hanggang isang gabi, may isang lasing na customer ang nagpumilit sumama kay Selena matapos magsara ang club. Mayaman ang lalaki, palaging VIP. Huling nakita si Selena na sumakay sa itim na sasakyan kasama ang customer. Ngunit kinabukasan, natagpuan ang lalaki sa isang bakanteng lote malapit sa kagubatan. Patay. Maputlang maputla ang katawan, parang walang dugo. At ang pinakanakakatakot, tila may kagat sa leeg nito. Mabilis na kumalat ang balita. Ngunit walang nagsumbong dahil karamihan sa mga regular na customer ni Selena ay mayayaman at makapangyarihan. Mas pinili nilang manahimik. Pero si Marco, hindi na mapakali. Sinundan niya si Selena isang gabi matapos magsara ang bar. 2:00 ng madaling araw, umuulan. Tahimik ang buong kalye habang palayo ng palayo si Selena sa syudad. Hanggang makarating ito sa isang lumang bahay sa gilid ng kakahuyan. Bulok ang bubong. Napapalibutan ng malalaking puno ng balete. At doon, nakita ni Marco ang bagay na hindi niya makakalimutan habang buhay. Habang nakatayo si Selena sa ilalim ng buwan, unti-unting nag-iba ang kanyang anyo. Humaba ang mga kuko ko, namula ang mga mata, lumaki ang pangil, at ang magandang mukha nito. Unti-unting naging nakakatakot. Napaatras si Marco sa sobrang takot, ngunit biglang nagsalita si Selena. Hindi mo sana dapat nakita ito. Maya-maya, may narinig siyang iyak mula sa loob ng bahay. Pagtingin niya sa bintana, may mga larawan ng iba't ibang lalaki, mga nawawala, mga customer ng bar. At sa sulok ng madilim na silid, may mga buto. Mga buto ng tao. Biglang lumipad si Selena pataas ng bubong na parang malaking ibon sa dilim. Humagik-gik ito habang lumalakas ang hangin. Lahat sila nahulog sa tukso. Sigaw niya habang nanlilisik ang mga mata. Napatakbo si Marco sa gitna ng ulan. Ngunit habang tumatakbo siya, naririnig niya ang malalakas na pakpak sa itaas ng mga puno. Parang sinusundan siya, at bago siya makarating sa kalsada,
May malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Kinabukasan, wala nang nakakita kay Marco. Parang bula siyang nawala. Ngunit hanggang ngayon, bukas pa rin ang Midnight Mirage. At tuwing sasapit ang gabi, may isang babaeng sobrang ganda pa ring sumasayaw sa entablado. Maraming lalaki pa rin ang nabibigani, maraming nalululong, at walang nakakaalam na baka ang babaeng hinahangaan nila ay hindi na tao, kundi isang nilalang na gutom sa dilim. Akala ni Marco, katapusan na niya nang maramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat sa gitna ng madilim na kagubatan. Ngunit imbes na patayin siya, unti-unti siyang namulat. Umuulan pa rin. Naririnig niya ang malalakas na kulog sa labas. At nang dumilat siya, nakita niya si Selena. Nakatitig lamang ito sa kanya habang nakaupo siya sa isang lumang kama sa loob ng lumang bahay sa kagubatan. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala ang mapupulang mata. Wala ang matutulis na pangil. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang lungkot sa mukha ng babae. Bakit hindi mo ako pinatay? Mahina niyang tanong. Tahimik lamang si Selena. Hanggang sa maya-maya, may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Pagod na akong maging halimaw. Doon nagsimulang malaman ni Marco ang tunay na kwento ni Selena. Noong unang panahon, isa lamang pala siyang simpleng babae sa probinsya. Maganda, mabait, at may pangarap maging singer. Ngunit dahil sa kahirapan, napadpad siya sa lungsod at napilitang magtrabaho sa nightclub. Doon niya nakilala ang isang matandang babae na kilala ng iba bilang albularyo. Ngunit ang hindi alam ni Selena, isa pala itong nilalang na gumagamit ng itim na ritual. Pinangakuan siya nito ng kagandahan, pera, at kapangyarihan. Ngunit may kapalit, isang sumpa, tuwing sasapit ang hating gabi. Unti-unti siyang nagiging nilalang na gutom sa laman at dugo. At habang tumatagal, lalo siyang nawawala ng pagkatao. Hindi makapaniwala si Marco. Sa kabila ng lahat ng nakita niya, mas lalo niyang naawa si Selena. Dahil sa likod ng kagandahan nito, isa pala itong babae na gustong makalaya. Mula noon, palihim silang nagkikita. Sa araw, normal na dancer si Selena sa club. Ngunit pagsapit ng gabi, nagtatago sila sa lumang bahay sa kagubatan habang hinahanap ni Marco ang paraan para mawala ang sumpa. Nagsimula siyang magsaliksik. Pumunta siya sa iba't ibang probinsya, nakipag-usap sa matatandang albularyo. May ilan pang ayaw magsalita dahil natatakot sila. Hanggang sa may isang matandang pari sa bundok ang nagsabi sa kanya, hindi lahat ng isinumpa ay tuluyan nang nawawala. Ngunit para makalaya siya, kailangan niyang labanan ang sarili niyang dilim. Ngunit habang lumalalim ang pag-ibig nila, lalo ring lumalakas ang sumpa. Minsan, nawawala ng kontrol si Selena. Naririnig niya ang mga bulong sa gabi. Parang may nagtutulak sa kanya para manakit. At isang gabi, habang magkasama sila sa kagubatan, biglang namula ang mga mata ni Selena. Humaba ang kanyang mga kuko at nanginginig niyang sinabi, Marco, umalis ka na. Baka hindi ko na mapigilan. Ngunit hindi umalis si Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito kahit unti-unti nang nagiging halimaw ang babae. Hindi kita iiwan. Hindi ka halimaw, Selena. May puso ka pa rin. At doon, unang beses na umiyak ng malakas si Selena. Dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may isang taong tumingin sa kanya bilang tao. Hindi bilang monster, hindi bilang tukso, kundi bilang babaeng marunong ding magmahal. Ngunit hindi nila alam, may ibang nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. Ang mismong matandang babae na nagsumpa kay Selena noon. At galit ito dahil bawal magmahal ang isang nilalang na isinumpa. At kapag tuluyang bumalik ang puso ni Selena bilang tao,
mawawala rin ang kapangyarihang ibinigay ng dilim. Lumipas ang maraming buwan. Patuloy na hinanap ni Marco ang paraan para tuluyang maputol ang sumpang bumabalot kay Selena. Marami silang pinagdaanan. Mga gabing nagtatago sila sa kagubatan habang pilit nilalabanan ni Selena ang dilim sa kanyang katawan. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Dahil natatakot siyang isang araw, si Marco mismo ang kanyang mapahamak. Ngunit sa bawat sandaling gusto niyang lumayo, lalo lamang siyang minamahal ni Marco. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dinala sila ng matandang pare sa isang lumang simbahan sa bundok. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig habang kumikislap ang mga kandila sa loob ng simbahan. Ngunit habang papalapit si Selena sa altar, unti-unting nagsimulang mag-iba ang kanyang anyo. Namula ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga kuko, at tila may boses na sumisigaw mula sa loob ng kanyang katawan. Hindi mo siya maaagaw sa dilim! Biglang lumakas ang hangin sa loob ng simbahan. Nagbagsakan ang mga kandila. At doon, lumitaw ang matandang babaeng nagsumpa kay Selena noon. Galit na galit ito. Hindi maaaring magmahal ang isang nilalang na isinumpa. Sigaw nito. Ngunit mahigpit lamang hinawakan ni Marco ang kamay ni Selena kahit nanginginig na ito. Hindi ko siya iiwan. Mahal ko siya. At doon, unang beses na sumigaw si Selena habang umiiyak. Pagod na akong maging halimaw. Gusto ko na lang maging tao. Biglang lumiwanag ang buong simbahan at unti-unting nawala ang maitim na usok na bumabalot sa katawan ni Selena. Nawala ang kanyang pangil, nawala ang mapupulang mata, at sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang tumitibok muli ng normal ang kanyang puso. Tahimik ang buong paligid habang dahan-dahang lumuhod si Selena sa harap ng altar. Habang umiiyak, malaya na siya. Nawala na ang sumpa. Mula noon, hindi na bumalik si Selena sa Midnight Mirage. Maraming nagtaka kung bakit bigla na lamang nawala ang pinakasikat na dancer ng club. May ilan pang nagsasabing, baka may mayamang lalaking nagtago sa kanya. Ngunit ang hindi nila alam, pinili lamang ni Selena ang tahimik na buhay. Nagpakalayo-layo sila ni Marco. Lumipat sila sa isang maliit na bayan malapit sa dagat. Tahimik, malayo sa gulo ng lungsod. Doon, nagsimula silang muli. Nagtayo sila ng maliit na karinderya malapit sa tabing dagat. Simple lamang ang buhay nila. Tahimik, masaya. At sa unang pagkakataon, natutunan ni Selena kung paano maging normal na tao. Lumipas pa ang maraming taon, nagkaroon sila ng 2 anak. At tuwing gabi habang pinapanood ni Selena ang kanyang mga anak na natutulog, naiiyak siya minsan. Dahil dati, akala niya hindi na siya magkakaroon ng normal na buhay, hindi na makakapagmahal, hindi na magkakapamilya. Ngunit dahil may isang lalaking hindi natakot sa kanyang nakaraan, nabigyan siya ng bagong buhay. At minsan, kapag mahangin ang gabi, napapangiti si Selena habang nakatanaw sa buwan. Dahil kahit minsan siyang naging nilalang ng dilim, pinatunayan niyang kahit ang pusong isinumpa, maaari pa ring matutong magmahal. Lumipas ang napakaraming taon. Tahimik na namuhay sina Marco at Selena sa maliit nilang bayan sa tabi ng dagat. Wala nang nightclub, wala nang mga ilaw ng bar, wala nang tukso at dilim. Isa na lamang simpleng asawa at ina si Selena. Tuwing umaga, makikita siyang nagluluto sa maliit nilang karinderya habang si Marco naman ay nangingisda sa dagat. At habang lumalaki ang kanilang mga anak, unti-unti ring natutunan ni Selena kung paano maging tunay na masaya. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong pamilya, nagising si Selena dahil sa malamig na hangin. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakamasid. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. At doon,
Sa ilalim ng malaking puno malapit sa dalampasigan, may nakita siyang matandang babae. Nakatayo lamang ito habang hinihipa ng hangin ang mahaba nitong puting buhok, at nang unti-unti itong tumingala, nanlaki ang mga mata ni Selena dahil iyon ang matandang babaeng nagsumpa sa kanya noon. Ngunit ngayon, matanda na itong tila malapit ng mamatay. Ngumiti ito ng bahagya. At least, nagawa mong takasan ng dilim. Mahina nitong sabi. Tandaan mo, Selena, hindi sumpa ang tunay na halimaw, kundi ang pusong walang pagmamahal. At matapos sabihin yon, unti-unting naglaho ang matanda na parang abo na tinangay ng hangin. Tahimik na napaluha si Selena habang nakatanaw sa buwan. Dahil ngayon niya lang tunay na naintindihan na kaya siya nakalaya ay hindi dahil sa dasal, hindi dahil sa ritual, kundi dahil may isang taong tumanggap sa kanya kahit alam ang kanyang nakaraan. Makalipas ang maraming taon, tumanda sina Marco at Selena ng magkasama. At isang gabi, habang magkahawak sila ng kamay sa kanilang maliit na balkonahe sa tabi ng dagat, mahina nang sinabi ni Marco, "Kung mabubuhay akong muli, ikaw pa rin ang pipiliin ko." Napangiti lamang si Selena habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, magkahawak kamay silang nakatanaw sa dagat habang unti-unting hinihipa ng hangin ang mga alon, tahimik, payapa, at malayo na sa dilim ng kanilang nakaraan. Ngunit hanggang ngayon, sa lumang syudad kung saan dating naroon ang Midnight Mirage, may mga matatanda pa ring nagkukwento tungkol sa isang napakagandang dancer na bigla na lamang naglaho. Isang babae raw na kayang paibigin ng sinuman. At minsan, kapag gabi at tahimik ang hangin, may ilan pa ring nagsasabing nakikita nila ang isang magandang babae sa tabing dagat, nakangiti habang kasama ang lalaking tunay na nagligtas sa kanyang puso. Maraming salamat sa pakikinig mga kabsat. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At mag-comment kung gusto ninyo ng part 2 o panibagong horror love story.